EDSA Revolution, alon ng alaala. Noong ika-25 ng Pebrero, taong 1986, sa lansangang ginintuan ng pawis at dasal, humugos ang taong bayan, tulad ng agos na bumabangon sa dalampasigan. Hindi espada ang tangan, hindi bala ang tinig, kundi tapang at pananampalataya, liwanag sa madilim na paligid. Mga kamay na magkahawak alon sa laot ng pag-asa. Walang mayaman, walang dukha, iisa ang sigaw. Dangal at hustisya, hindi kadena ng pagsuko. Kalayaan ang pangarap, pananalig ang puhunan. Ngunit ngayoy tila alingaungaw sa hangin, alaalang binubura, kasaysayang tinatabunan. Ang pista ng tapang ngayoy anino sa tala. Ginawang abala, hindi paalala. Subalit paano mawawala ang mga alaalang buhay? Ang sinag ng dilaw ay nanananahan sa ating dugo. Hanggat may pusong handang lumaban sa dilim, ang EDSA ay hindi lamang kahapon, ito'y bukas din. Isang kwento ng kahapong saklaw ang isang pangyayari. Sa kahabaan ng daan patungo sa palasyo, nilalamon ng dilim paunti-unti. Ang makakabuti ba'y revolusyon para sa kalayaang tinatangis? Kapwa Pilipino sa sariling bayan gustong magpatayan. Hindi ito tungkol sa kung sino ang tama at mali sa harapan ng sambayanan. Ito ay tungkol sa isang pagsubok at hiwaga ng bukas. Darating pa ba ang umagang ngumingiti sa bukang liwayway? May pag-asa pa ba ang pangarap na kaunlaran? Ang EDSA ay patnubay na daan sa mga naghahanap ng kasagutan. Isang tanong, ngunit hindi mahanap ang kalayaan. Ngunit ating kapalaran ay alalahanin sa mundong pansamantala lamang. May sinag pa kaya ng araw na makikita sa mata ng bayan. Ang sigaw ng bayan ay kalayaan, pero walang katahimikan. Tayo'y dinala sa isang bansang sinisikap ang kagandahan. Bayan muna bago sarili. Tinatanong ba tayo minsan ng ating isipan? Mali. Sarili muna bago ang bayan. Pahiwatig ng katahimikan.